Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is mahalin nyo ang inyong kaaway. So ganito po yan, ipapaliwanag ko. So sabi natin Diyos, anak ng buhay na si Jesus Christ, hindi lang nyo mamahalin ang inyong mga kaibigan, pamilya, katrabaho, amo, magulang, kapatid. Siyempre, higit sa lahat ang inyong kaaway. Doon kasi tinusubok tayo ng ating Diyos, anak ng buhay na si Jesus Christ. Kung to talagang totoo kang tao, at mapagmahal ka sa ating mga Diyos. Kasi kapag ang kaaway mo na tutunan mong mahalin, kahit sobrang lubak mo sa'yo, nilulubak ka na, sinisiraan ka na, kung ano-ano mga binabato sa'yo yung putik, pero ikaw, nagiging mabuti kang tao sa Kanya, ay malaking big check po yun sa kalangitan sa ating Diyos, anak ng buhay na si Jesus Christ. Kasi nagiging mabuti ka sa kaaway mo, hindi mo sinusuklian ng kasamaan ang ginagawa niya para sa'yo. Pagkos kahit anong batong putik ang binabato sa'yo, binabato mo lang siya ang pagtulong at pagiging mabuting tao para sa Kanya. Bagkos kahit anong bato sa'yo ng putik, hindi mo pinapansin. Bagkos gumagawa ka pa ng kabutihan para sa Kanya. So pagpakita ka lang po ng kabutihan sa kapwa-tao mo, malino siya kung ayaw mo tanggapin yung tulong binibigay mo sa Kanya o payo. So ipagdasal mo na lang po siya na magbago siya isang araw, na baguhin niya yung pag-uugali niyang masama na ginagawa niya sa'yo. So kapag pinagdadasal natin ang kaaway natin, nagiging mabuti tayo para sa Kanya, na nagkakaroon tayo ng malaking big check dun sa langit. Lahat ng kabutihan ginagawa natin, pagdarasal natin sa Kanya ng ikabubuti niya para maligtas siya sa impyerno at di siya madala doon, at pinagdarasal natin siya na mapabuti siya. So ang nangyayari no, nagiging mabuti ka para sa kaaway mo. So, panatilihin lang po natin ang pagdarasal sa Kanya at para magbago siya. So, magdasal lang po tayo at patatagin mo ang pananalig mo sa ating Diyos, anak na buhay na si Jesus Christ. Tsak na tsak, pati ang kaaway mo ay maliligtas sa mga kasalanan gawa niya. Kasi isang araw babaguhin niya at tuturuan ng ating Diyos, anak na buhay na si Jesus Christ. Bibigyan din po siya ng leksyon para matuto siya. At lahat ng yon, kapag binigyan ng trial, leksyon na ating Diyos, anak ng buhay na si Jesus Christ, sa Kanya malalaman na mali pala yung mga ginagawa niya sa'yo. Hindi man ikaw ang gumawa ng leksyon para sa Kanya, ibang tao ang gagawa nun. Kasi tuturuan nga siya, diba? Para matuto siya sa mga maling ginagawa niya dito sa ibabaw ng lupa o dito sa mundo. Kapag ang mga kaaway natin patuloy na gumagawa sa atin ng kasalanan, so pagdasalan po natin na isang araw magbago na siya. Isang araw maging mabuti na siyang tao. Isang araw baguhin niya na yung ugali niya para sa'yo, panglulubak niya sa'yo at pagkatapon niya ng putik sa'yo. So ang gagawin lang, magdasal. At ikaw bilang isang mabuting tao, ipagdasal mo yung mga kaaway mo at maging mabuting tao. Ipagpatuloy mo lang pagiging mabuti mong tao. Tumulong, rumispeto, magmahal ng kapwa-tao. Lalong-lalo na sa magulang natin. Tulungan po natin sila habang sila'y matanda. Diba po? Kapag natulong tayo sa magulang natin at nire-respeto natin magulang natin, at tsak na tsak, malaking big point so yun doon sa langit. At higit sa lahat, tumutulong ka unconditionally sa kapwa-tao mo na walang hinintay na kapalit. At pinagdarasal mo lahat ng mga kaaway mo dito sa mundo o kung saan ako ng mundo. Kaya mo lang ang Diyos nang bahala ang sa mga kaaway mo kung ayaw nilang tumanggap ng mga advice mo o pakikipagkasundo mo sa Kanya. Hayaan mo na lang, pagdasal mo na lang sila para maging mabuti silang tao, para mabago na ang kanilang pag-uugali at gawa. Basta ikaw, magdasal ka lang, manalig mo ng palataya sa ating tatong Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, tsak na tsak, pati kapwa-tao mo ay maliligtas sa impyerno. Kasi mabuti kang tao eh. Pinapakita mo lang yung pagiging mabuting tao mo sa kapwa-tao mo na gumagawa sa'yo ng masama. Lalo na ang kaaway mo. Sabi nga ng ating Diyos, anak ng buhay, mahalin mo ang kaaway mo. Doon nasusukat kung hanggang saan ang pananampalataya natin, pagmamahal natin sa kapwa-tao natin. Kahit sobrang sama ang ginagawa sa atin, minamahal mo pa rin. So good yan. So big check ka dun sa langit. Kaya hanggang dito lang pa ang advice. Ingat tayong lahat and God bless.